Anong nagtulak sa'yo na binato mo na kitak mismo ang bahay? Nakikita ko yung kambit niya, pinaalis ko dun sa taniman ko po. Nagawa mo yan dahil babae. Kung nandun kaya yung asawa, magagawa yung batuhin siya ng itak? Anong klaseng lalaki ka? Babae, wag mong pinapatulan. Alam mo, Florencio? Kaya tinatanong ko, nagsisisi ka. Pag nangyari ito, gagawin mo ba ulit? Babatuhin mo pa rin ng itak? Hindi na po. Kasi kung babatuhin mo pa, paparesto kita sa polis pag babantayan kita. Ngayon na siguraduhin kasi krimen na yan. Sino pwede mangyari yan? Ang hindi ko gusto ay binato ka ng itak. E paano kung tinamaan ka? At saka hindi rin maganda na sumugod na sa bahay pagkatapos binato ng itak. Hindi na tama yon. Maintindihan ko yung galit, kaya lang kahit galit ka, i-control mo. Kasi paano kung tinamaan ka ng itak? Kasi kahapon sabi niya tama raw, may tama siguro to. O hindi kayo, matatamaan sa akin to kung nandyan ako eh. Anong nagtulak sa'yo na parang binato mo ng itak mismo ang bahay? Yung alaga kong baka po, kukunin ko sana na ipasapagkainan niya po. Kaya nakapunta ako dun po. Okay, sige. Florencio, naintindihan ko na. Yung ba mga kapatid niya, puro sila babae sa bahay? Meron yung asawa ni Evangeline po noon po, dun sa loob po. Sa loob, ang asawa ni Evangeline, alam niya ba na nagtatalo kayo ni Evangeline sa labas? Po. Alam niya ba na nag-aaway kayo or nagsisigawan kayo ni Evangeline sa labas? Yun po, kasi andun sa loob nun po. So, hindi alam na mister ni Evangeline. Opo. Alam mo, kung nandun kaya yung asawa ni Evangeline na lalaki, magagawa yung batuhin siya ng itak? Hindi po, ayaw ko naman. Hindi mo magagawa dahil may lalaking nandoon. So, nagawa mo yun dahil babae. Pangit tingnan eh. Sana kung gusto mo, hamunin mo ng suntukan na lang siguro kung gusto mo maging macho. Pero babae, wag mong pinapatulan eh. Mariosep ka naman eh. Pag ganyan ka pumapatol sa babae, anong klaseng lalaki ka? Ilang beses na pumapasok sa lupain mo at kinakain yung mga pananim mo? Ilang beses na? 4 na beses po. Dinagma ko na lang yun po. Sige, pumunta ako dun sa bahay nila. Sabi ka po sa kanya, pwede po na itali mo yung tangkambing mo din ka po kasi nakasisira na yung mga tanim ko. Ako po sa kanya. Sabi niya sa akin po, wala akong pakialam sa kambing ko hindi, ba't ka kasi nagtatanim, kaya yun nagalit ako. Kaya yun, nagawa ko yun po na yung sampilok po na naihadis ko sa kanya po. Lorenzo, may tatanong ako, ikaw ba'y nagsisisi sa ginawa mong pagbato ng itak? Paano kung tinamaan, namatay? Makukulong ka. Aaminin ko po kasi ginawa ko yan po. Hindi. Florencio, sandali. Nagsisisi ka ba kung ito'y mangyayari, gagawin mo ba uli? Or wala, hindi ka nagsisisi, pag nangyari uli, babatahin mo uli siya ng itak? Ako po, hindi ako na ginawa ko yun po. Nagsisisi, okay. So, kung nagsisisi ka, wag mo nang gawin kasi baka, alam mo, kung minsan mga tao nakakapatay na hindi sinasadya, tapos sorry na lang, na biglang init ng ulo, nakakapatay sila. Alam mo, Florencio, maraming nakakulong sa mga bilangguan, sa Muntinlupa, na hindi nila sinasadya ang pagpatay. Pero napatay nila sa init ng ulo. Pero dito sa iyo kasi, pumunta ka. Pinuntahan mo sa bahay. Pagdating mo sa bahay, pumasok ka doon, binato mo ng itak. Saan ang galing yung itak? Sa bahay? Bakit meron kang dalang itak? Para saan yung itak? Anong ginawa? Tatabas ka ng damo? Opo, nagtatapos ako ng damo po. May kapatid ka bang babae? Florencio? Meron. Gusto mo bang ganyan din ang kapitbahay nyo? Ganyanin, batuhin ang itak ng lalaki? Anong pakiramdam mo kung gano'n ang gagawin sa kapatid mong babae? Batuhin ang itak. Pwede naman mag-usap. Ano sa palagay mo? Magagalit ka, hindi ba? Ganito po yung pangyayari. Hindi na. Kasi naintindihan kong pangyayari. Kaya tinatanong ko, nagsisisi ka, uulitin mo ba ulit? Pag nangyari ito, gagawin mo ba ulit? Babatuhin mo pa rin ang itak? Hindi na po. Hindi na. Yan ang gusto ko marinig, hindi na. Kasi kung babatuhin mo pa, ipaparesto kita sa polis pag babantayan kita. Ngayon siguraduhin kasi krimen na yan. Sinasadya mo na eh. Ngayon, nag-usap na tayo sa era, hindi na pwede mangyari yan. Ma'am, ano po magagawa ng barangay tungkol dito? Posible ba? Sabi daw ay nagsisisi na daw siya at hindi na daw niya uulitin. Ano po magagawa ng ating barangay? Actually po sir, bali pangalawang pag-uusap po namin kahapon. Nandito po si complainant saka si respondent. Pinag-usapan po namin yung tungkol doon pero... Okay, nagkasundo po ba ma'am or hindi?
Nagsisisi naman po si Florencio pero ayaw po talaga nung complainant. Ayaw ni Evangeline. Evangeline, ganito na lang. Kayo ba'y pwede mag-ayos? Magsasampahan kayo ng kaso. Pag-ayusin din nung kayo sa hukuman ito eh. Hindi po sir, kasi po, muntik na po nakunan yung kapatid ko sir sa paghabol nila sa kanya sir. Ikaw bang binato yung kapatid mo? Ako yung binato sir. Bakit nga hinabol yung kapatid mo? Anong ginawa ng kapatid mo? Kasi nagbibideo daw po sir. Nagbibideo ang kapatid. Oo sir. Bakit Kasi niya nakita binibidyohan? niya po Okay, sandali, Evangeline. Binidyohan yung kapatid mo. Bakit binidyohan? Dahil may pangyayari na mag-aaway na kayo? Oo sir, kasi binubuksan ni Florencio yung pintuan namin sir. Binidyohan po yung kapatid ko sir. So ito ba'y alam ng barangay? Opo sir. Ano sinabi ng barangay para maayos kayo? O ano bang solusyon dito? Magpupulis na ba kayo? Magsasampahan kayo ng kaso? Magkakasundo ba kayo? Ano? Pero ayaw po ng dalawa kong kapatid sir kasi muntik na namatay yung anak ng kapatid ko sir. Nang dahil sa kambing? Dahil sa paghabol nila sir sa kanila. Yeah. Dahil sa kambing. Opo sir. Pangunahin po dito, away po sa alagang hayop. Yes. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. At tinitignan po natin, nagbunga po ito ng isang krimen doon parte nung nagbato ng itak. Pero magkakaroon din po ng pananagutang sibil yung pong may-ari ng kambing. Ano po yun? Sa ilalim po kasi ng Kodigo Sibil, Artikulo 2185 ng ating Kodigo Sibil. Nakalagay po dyan, may pananagutan ang mga may-ari ng mga hayop, mga alagang hayop, kung ang mga alaga nila, napakawalan nila, at pagkatapos nakabigay ng pinsala sa kanilang kapwa, ito po yung mga tanim po eh. At lumilitaw pa ulit-ulit na lamang po ito na nangyayari. So, magkakaroon po ng pananagutang sibil yung pong may-ari ng kambing. Yung nambato ng itak dahil hindi na nakapagpigil, krimen ang kanyang ginawa, criminal liability po yan. Yung pong may-ari, sibil dahil nakadanyos yung kanilang mga alagang hayop, pananagutang sibil, magbabayad din po sila ng danyos perwisyos. Ganun po yung sitwasyon. Makakabuti po yung ipinapanukala natin na magkaroon na lang ng magandang usapan. Total, magkakapit bahay po sila. Tama po si Ginoong Ben Tulfo. Pag-aayusin din po eh. Pagka nagkademandahan yan, pipilitin din po sila ng hukuman na pag-ayusin na sila at pag-aregluhin. Ginoong Carl. Ang magiging problema po dyan, meron tayo tinatawag sa Kodigo Penal na yung pong justifying circumstance, yung tinatawag na passion and obfuscation. Pagka po nawala sa isip yung tao dahil sa sobrang galit, dahil doon sa mga pangyayari, inaalisan po siya ng pananagutang kriminal. Ganun po yung magiging pangkalahatang sitwasyon dyan, Ginoong Carl Tulfo. So, makapag-demand naman, maka-first baseman yan sa pulisya o di kaya sa piskalya. Pagka nagkalabasan na ng ebidensya sa hukuman at napatunayan na matagal na pala to, gaya ng kinukwento dito po at may mga awayan pa sila sa ibang bagay, maaari pong patawarin ng hukuman at sabihin, ito pong nakagawa ng krimen na wala sa sarili, nagdilim ang isip, may passion and obfuscation, not guilty. Ganon po yung tatakbuhin yan. Evangeline, ano bang gusto mo? Kasi kung hindi, dito, inimbestigahan namin. Una, hindi maganda tingnan yung pagbato. Kaya lang, may panimula yan may ugat yan Ang mangyayari kasi parang magsusumbong ka basit sa ginawa ng tao, pero hindi mo tinitingnan kung ano yung naging dahilan. At epekto lang ipinakita mo sa amin. Nakita mo, Evangeline? Yung dalawa kong kapatid kasi yung sir. Kapatid mo, teka mo sandali, bumabalik ka lang lagi na parang akala mo dihadong-dihado ka. May pananagutan ka rin. Ayaw mong tumingin sa pagkakamali nyo rin Parang ikaw okay, mali. Sabihin natin, hindi tama, pero may pananagutan ka. Umamin ka rin sa pananagutan mo na nagpabaya ka rin doon sa mga hayop o pabaya ka sa mga hayop na pinakawalan niyo. Hanggat hindi ka umaamin, hindi ako tatayo para sa iyo, mag-ayos na lang kayo sa barangay. Nagkakaintindihan Inaamin ko naman po sir na... inaamin mo. Ngayon, kung inaamin mo, dapat lang mag-ayos kayo kasi may mali ka rin. Mali rin tong isa, pero ang dahilan ng problema, yung lintik na kambing na nakawala. Paliwanagan na lang natin siguro, Attorney Batas. Tulungan na lang natin siguro para maging malinaw pag-iisip ng mga ito. Doon po sa nagtutunggaling magkabilang panig, pangunahin pong aming ipinapakita sa inyo yung katotohanan na mabig po ang magdemandahan.
pangunahin, may gastusin po yan. Ang problema po ninyo talaga ay yung pagtungo sa hukuman at pagkatapos yung pagkuha ng mga ebidensya para maipresenta sa hukuman, magiging napakahirap po yan. Ang katotohanan po niyan, kasong kriminal, kasong sibil, ang gagawin po lamang ng hukuman, uutusan kayo mag-areglo din. Ag-areglo kay lahat kung natihusgado. Kung hindi rin lang kayo desidido talaga na magsampahan ng kaso at ito'y dala lamang ng inyong simboyo ng damdamin ngayon, makakabuti po mag-isip na lang po kayo at magkaroon ng magandang usapan dahil dun din kayo dadalhin ng hukuman sa usapan. Florencio, nandiyan ka ba, Florencio? Okay, Florencio, ganito na lang. Okay, sige. Lamang nagsabi ka na, nagsisisi ka na, wag mo nang uulitin kasi. Wag ka nang gada. Baka pwede lang kayo mag-usap sa barangay. Ang barangay na lang sasabihin dito na pakita mo yung kambing, videohan mo, tapos i-report mo. Doon na lang kayo mag-ayos. Okay ba sa inyo? Kung sa akin po, ayaw ko ng ganun po. May pamilya naman ako. Ayaw ko naman na ganyan. Okay. Gusto mo mag-ayos na lang kayo. Nagsisisi ka na sa ginawa mo pagbato. Tama? Opo. Total, nagsisisi ka na. Mapapangako mo, hindi mo na uulitin to, Florencio. Opo, hindi ko na yung tinto. Evangeline, ikaw na lang mag-iisip ngayon dahil binigyan ka ng punto de vista. Siguro after 2 days, check natin sila, Carl. At with that, Evangeline, babalikan namin kayo, ha? Okay? 2 days? Opo, sir.